Ang mga minamahal na magulang at mga pamilya. Nandito po sila sa ating paligid. Ang mga magulang po dito, napakagrabe po ng sakripisyo. Kaya po tayo lahat ay umabot sa araw na ito. Sa mga magulang po na nandito, ito pong pangarap na magkaroon ng graduate sa ating pamilya, ngayon po totoo na sa araw na ito. Maraming salamat sa mga magulang at pamilya ko dito. Pangalawa, mga graduates, palakpakan natin ang ating mga guro. Let's clap for them, please. Grabe rin po ang tulong, ang pagkayon, ang sakripisyo ng ating mga guro at ang tagumpay ng mga graduates po natin sa araw na ito ay tagumpay din ng mga guro ng CNSC. Pero siyempre po, ang pinaka-malakas na palakpakan, ibigay po natin sa mga graduates na estudyante ng Camarines Norte State College. Siyempre po, ang araw na ito ay dumating na rin ang lahat ng pagkain, ang lahat ng pagsasakripisyo po natin. Yan lahat po yan ay sulit na sulit po sa araw na ito. All of the sacrifices have prepared us. Inaya niyo po ang laban at umabot kayo sa finish line. Palakpakan po natin ulit yung ating graduates. Alam niyo po, tulad po ninyo, ang inyong lingkod ay kakagraduate yung lamang. Kakagraduate po sa isang napakahirap at napakadulong kampanya. At alam niyo po na marami po dito ay sumuporta, nag-volunteer, nag-house to house, at tumulong sa kampanya po namin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Nagwagi po tayo. Sa araw po ito, humaharap po ako bilang hindi lang isang senator elect, kung hindi isang senator re-elected. Number 1 sa Camarines Norte, number 1 po sa buong Kapitulan. Maraming salamat po sa inyo lahat. At kung kayo man po ay naging bahagi o hindi naging bahagi ng ating makasaysayang kampanya, taus-puso pa rin po kung nagpapasalamat. Dahil ang sinumpaan po natin tungkulin ay hindi lang po para sa sinan, kung hindi para sa lahat ng Pilipino. Nandito po tayo upang maging senador ng lahat ng Pilipino. At sa bawat araw po natin sa Senado, iniisip po natin ang kapakanan ng ating mamamayan, especially po mga kabataan. Marami po tayong natutunan sa kampanya po natin. Pero bago po yan, gusto ko munang pag-usapan ang ilang mahalagang bagay. Sa totoo lang po, kanina, pag-ibig po namin, sinandun po kami ni Governor Dong Padilla. At pag-upo na pag-upo po namin, pinag-usapan na po namin ang estado ng edukasyon dito po sa Camarines Norte. Binanggit po niya agad, Senator Bang, kulang na kulang ang classroom namin. Napakaraming reforma ang kinakailangan at kailangan namin ng tulong. At sabi ko po sa kanya, ngayon na nagwagi na po tayo, tututukan po namin ang edukasyon at sisiguraduhin po natin ang reforma sa edukasyon ay maibibigay po natin sa taong bayan. Itong nakaraang lero po, lumabas ang ENCOM report. Yung ENCOM report po ay isang report mula mismo sa mga government agencies. Ano po yung laman ng ENCOM report po yan? Unang-una, nakalagay po doon na sa kalukuyan, meron po tayong educational crisis. May crisis po ang ating edukasyon sa panahon ngayon. Doon po, isa-isa niya, ayun na yung Swiss ko, lumipad na. Doon po, isa-isa po niya ang iba't ibang hinaharap na problema ng ating bansa. Pinakauna po dyan, a backlog of 165,000 classrooms. Dito lang po sa Camarines Norte,
ang bilang po ni Bob at least 7,000 classrooms. May nahulog siyang papel. Nahulog. Nasaan? Ang mga estudyante po natin sa K-12, doon po sa elementarya, nag-aaral po sa ilalim ng puno ng mangga. Nag-aaral po sa mga mainstream classrooms po natin. At mahalaga po na mabigyan natin sila ng tamang tulong. Pangalawa, lumalabas po na less than 50% ng mga textbook ay nagbibigay sa mga estudyante. Sa kalagitnaan ng taon, mas mababa sa 50% ang nabibigay na textbook sa mga estudyante. Paano po tayo magkakaroon ng dekalidad ng edukasyon kung napakakunti na mga textbook ay bibigay sa mga estudyante natin? Ang ating pong learners, 2 years behind po sila. Lumalabas ng grade 3, parang grade 1 po ang Hindi ka nakaisa ng listahan. at nakita rin po natin na pagdating po sa nutrisyon, isa sa 4 na estudyante pagdating po sa ating grade 1, grade 2, grade 3 ay nagugutom. Paano po mag-aaral ang nagugutom ng isang estudyante? Kita-kita po napakaraming problema. Noong 2018, naipasa rin po natin hindi lang po yung batas para sa civil training. More pa daw po, isa pa. Isang napakahalagang batas na hindi po nai-implement ngayon. Ito po yung batas para sa libre Wi-Fi sa mga eskwelahan po natin. Public schools at the K-12 level, pati rin po mga state university, dapat po may libre internet na. Hindi pa rin po ito napapatupad. Pero kung may libre internet na po ang ating mga eskwelahan, sigurado po mas magiging maganda ang pag-aaral ng mga bata. Kita-kita po, napakarami ng mga problema po sa edukasyon. At masasabi ko po, ngayon po na naalala na po tayo, handang-handa na po tayo harapin ang mga problema ito at sana po sama-sama natin solusyonan ang mga problema sa edukasyon. Tama po? Alam ko naman po na hinalal niyo po si Senator Bang dahil nakatutok tayo sa edukasyon sa ating bansa. Dahil nais natin masigurado na ang mga solusyon sa problema ng edukasyon ay mahanapan ng solusyon para sa mga kabataan po natin. Alam ko po, yung mga magulang po dito, rin po sa Senator Bang dahil alam nila na mahalagang tutukan ng edukasyon at trabaho sa ating bansa. Pero sa dinami-dami ng mga problema po dito, siguro po naisip ninyo, Sen, para namang napaka-imposible po niya. Napakalaki ng problema, 165,000 classrooms. 2 years behind ang ating mga learner. Wala pa rin internet, textbook na hindi nakakarating. Paano natin ito maaarapan? Pero mga kasama, ito po sasabihin ko, lahat ng mga kita imposible talaga kung hindi nyo aaksyonan. Lahat ng mga mahirap na laban, kung hindi nyo lalabanan, wala kang mangyayari, matatalo lang tayo dahil hindi tayo lumaban. Kaya gaya po na nakita natin sa kampanya ito, kung saan ay napakahirap na laban, nagsama-sama tayo at tulungan. Ngayon naman po, para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, para sa edukasyon ng ating bansa, magsasama-sama ulit po tayo para bigyan ng solusyon ang mga reforma ito. Sa totoo lang po, mahirap pero walang imposible sa mga sanay sa mahirap na laban. Ito po nakaraang kampanya, meron po tayong 3 bagay na natutunan. Meron po kami kataga na paulit-ulit na sila sa aking team. Kahit po ng panahon na napakababa po natin sa survey. Sabi ko po sa kanila, mga kasama, no fear, only faith. Wala pong wala lang. Yun po yung nalaig sa aming grupo. Kahit parang napakahirap na kampanya po natin. Tiwala sa Diyos at tiwala sa taong bayan, tiwala sa isa't isa, nakakayanin natin kahit ang pinakamahirap na bagay. Yun po ang nalaig sa aming puso. Walang takot, tiwala lang. No fear, only faith. Walang takot kahit ihado, walang wala at mukhang imposible ang laban.
ang pagkakaroon ng buong tiwala sa Diyos at sa taong bayan, yan ang nagdala sa ating pagkapanalo. Pangalawa, sa pag-iikot po namin sa pag-uusap sa napakaraming seksyon at kabataan, nakita po namin na mas marami tayong magkakapareho kesa pagkakaiba. Mas marami tayong pwedeng pagtulungan kesa sa kawalan. Sa mundo po natin, lagi na po tayong pinag-aaway. Pero nalilimutan po natin na bawat isa po sa atin dito, isang Pilipino may kakayanang pag-isahin ang ating bayan. May kakayanang panghalin ng kapwa, may kakayanang respeto ang isa't isa, kahit ibang pananaw at gusto sa buhay. Magkakaiba man tayo sa isang bagay, mahalagang ipaalala pa rin na iisa ang bandila natin. At pagdating sa mga bagay, gaya ng edukasyon, gaya ng kahirapan, gaya ng seguridad ng ating mga pamilya, kailangan po tayong magkaisa. At ang problema sa edukasyon, matutugunan lang po natin magkakaisa tayo. Panghuli, na-learning po natin itong kampanya. Buong-buo ang tiwala ko na ang kabataan pa rin ang pag-asa ng ating bayan. Mga kasama, hindi po magwawagi si Senator Mama Aquino kung hindi po dahil sa kabataang Pilipino. Kapag kumilos ang kabataan, may taglay na pagkabayani. Kayo po, pag kumilos, lumilikha ng kasaysayan. At yung pundasyon, binuo natin itong nakaraang kampanya, kailangan gawin mas matatag, mas malawak at mas malakas. Ngayon po, nararamdaman na natin ang kahandaan ng mga kabataan, unti-unti na po natin baguhin ang ating bayan. Sa pagbabalik po natin sa Senado ngayong Hulyo, yung pangako po natin sa taong bayan, nung kampanya, yan din po ang tututukan po natin. Una-una, dadagdagan po natin ang pondo para sa libreng kolehiyo para mas maraming kabataan ang pwedeng makinabang sa batas po natin. Dadagdagan po natin ang mga scholarship, dadagdagan po natin ang mga programa, mga katulong sa mga kapos, tulad po ng libreng baon, libreng pamasahe, Libreng ba? dahil naniniwala po kami, dapat po walang gastusin na hadlang sa inyong pagtatapos. Pero hindi lang po dyan magtatapos ang mission po natin. Noong eleksyon, ang sinasabi po natin, libreng kolehiyo, siguradong trabaho. Ang susunod po natin mission, siguraduhin na ang bawat graduate ay may siguradong trabaho. Alam ko po, sa araw na ito, nagsasaya po tayo kahit basa at maulan. Pero alam ko po, iniisip sa rin natin saan tayo papasok, anong trabaho natin. Tama? Mahalaga po na may programa ang gobyerno para magkaroon ng siguradong trabaho ang mga kabataan po natin. Bago pa graduate, dapat po may job offer na po tayo. Yan ang mission ni Senator. Siyempre po, graduate na po kayo. Pero huwag po kayo mag-alala. Sana po, bago ang susunod na graduation, may solusyon na po tayo dito. Alam niyo po, ang isang nakita ho namin